Everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about 2 Timothy 4 to 6 to 7. Itong Bible verse na to is patungkol kay Apostol Pablo na bago siya mamatay, sinabi niya dito na um, para siyang mamahaling alak na ibinuhos niya yung buhay niya na para sa ating Panginoon. So, pinapakita niya na mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa alak. So, kung titingnan niyo po yung si Mary, yung binuhusan niya ng alak, yung paa ni Jesus Christ, is yung halaga ng pabanghan na yun, sobrang mahal. Pero mas mahalaga ang ating Panginoong Jesucristo kaysa doon sa pabanghan na yun. Now, si Apostol Pablo, may mga pagkakataon na bago siya pugutan ng ulo ng Emperor Nero, sinabi niya dito, I'm already poured out like a drink offering, and the time for my departure is in near. So yung buhay niya, ito yung nagsisilbing alak na ibinubuhos niya sa Diyos. Kasi alam niya mas mahalaga si Lord kaysa buhay niya. Itong buhay ni Apostol Pablo, yung panahon na meron siya, ibinuhos niya sa Diyos. Kasi alam niya sa sarili niya na mas mahalaga ang ating Panginoong Jesucristo na pinaglilingkuran niya. Kaya sabi niya dito, I'm being poured out like a drink offering. Pagpapakita ni Apostol Pablo ng entire life niya ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay yung sinasamba niya, kaya willing siyang i-give up yung buhay niya para sa ating Diyos. And sabi dito, sa ibang sulat ni Apostol Pablo na sa 2 Corinthians 11:23 to 28, hinahabing ni Apostol Pablo yung sarili niya sa mga bulaang apostol na sinisiraan siya sa mga taga-Korinto. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon na higit ang aking pagpapagal sa kanila. So, si Apostle Pablo, sinasabi niya na siya yung nag-preach talaga ng gospel. Siya yung talagang naglingkod sa Panginoong Jesucristo. Siya yung naghirap. Mas maraming beses siyang nabilanggo, nagupit ng napakaraming beses. Hello po. Willing siyang ibigay yung buhay niya alang-alang sa ebanghelyo kasi alam niyang totoo yung pinapangaral. Hindi siya katulad ng mga bulaang apostol. Kung huwad yung ipapangaral niya, talagang sinakripise niya yung buhay niya. So mas marami siyang beses na nabilanggo, nahugupit, at madalas nabingi sa kamatayan. 5 beses siyang, alam mo yung 5 beses, 3 ulit siyang hinagupit ng mga Romano. Pinagbabato pa siya ng mga Romano na 3 beses pa siyang mabawasak yung barkong sinasakyan niya. Isipin niyo po, kasi marami siyang missionary journeys, yung paglalakbay niya, pati yung barkong sinasakyan niya nawasak. Kahit buong araw, gabi na lumulutang siya sa dagat. Na, alam mo yun, yung experience niya na yun, kahit alam niya ikamamatay niya na. Pero dun sa paglalakbay niya na yun, kahit na nalagay siya sa iba't ibang panganib, sa ilog, sa mga tulisan, sa mga kabayan niya, sa mga hintil, sa mga panganib sa lungsod, alam mo yung huwad na kapatid na naranasan niya na labis at hirap at pagod, puyat, matinding gutom at uhaw. Kung meron man tayong kakainggitan sa Apostol Pablo yun, naranasan niya na ginawin na wala man lang mabalabala sa katawan niya, pero lahat ng ito inaaraw-araw niyang pinapasan yung mga alalahanin. Ganitong klaseng tao si Apostol Pablo. Ganitong klase siyang maglingkod, magbigay ng buhay para sa ating Panginoon. So, he fought the good fight. Lahat ng hamon ng buhay, nilabanan niya sa biyaya ng Diyos na pagtagumpayan niya lahat yun. Sabi niya kay Timoteo, I fought the good fight. Salamat sa Panginoon. He finished the race. So, ano ba yung race? So, natapos niya yung dapat takbuhin. Sabi ni Apostol Pablo. And Paul taught a good fight. Paul finished the race and Paul kept the faith.
na kahit anong mangyari sa kanya, ano yung faith niya kay God. So, alam mo yun, sabi niya kay Timothy, I finished the race. Ito yung ibinigay na misyon ng Panginoon Jesucristo sa kanya. And by the way, si Apostol Pablo, siya yung taga-usig ng mga Kristiyano before. Pero nung na-enkwentro niya yung Panginoong Jesucristo, nakilala niya si Jesus, binigyan siya agad ng misyon nito. At talagang ginampanan niya yung mission. So sabi ni Jesus Christ, this man is my chosen instrument. Gagawin niyang kasangkapan si Pablo to complete my name to the Gentiles, to the people of Israel. Gagawin ko siyang kasangkapan upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ng Israel. Si Apostol Pablo, marami siyang missionary journey. Yung Europe, inikot niya, yung Turkey, yung Greece, yung Italy, yung mga isla na pinunta niya lahat para maipangaral lang yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Marami siyang hinarap, yung mga apostol, yung hari at yung emperor, na kung saan dun napugutan siya ng ulo. So sa talata na to, ito yung tinakbo niya. Ito yung marami siyang missionary journeys. Pero sabi niya, I finished the race. So, Paul kept the faith na pinanghawakan niya yung faith niya kay God. Kahit sa panghuling buhay niya. Kung isipin niyo mabuti, ang daming dahilan. Pero sa Apostol Pablo na ang lahat may dahilan para mag-give up. Pero hindi niya ginawa yun. Pinanghawakan niya yun para sa ating Panginoong Diyos. So, kung meron man tayong kakainggitan pagdating sa pananampalataya, that is Apostol Pablo. So, everyone, hope this verse, you will learn a lot. So, kung merong taong kayang maganon na panindigan yung faith niya para ipaglaban ng ating Panginoon, what if tayo pa na talagang binigay niya yung buhay niya para sa atin. Hope you learn a lot from this verse. Thank you everyone and God bless.